أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, batid natin ang lungsod na tinutukoy sa banal na Quran ay ang Makkatul Mukarramah, na tinukoy na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran ang Surah Al-Balad. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, La uqsimu bihadal balad, wa anta hillum bihadal balad, wa waliju wa ma walad, laqad khalaqnal insana fi qabad, ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad, yaqulu ahlaqtu malan lubada, ayahsabu an lam yarahu ahad, alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain, kama qala ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Surah Al-Balad na kung saan binanggit ng Allah sa banal na Quran na sinabi niya sa banal na Quran, sumumpa ako sa lungsod na ito, ang Makkah, at ikaw ay pinahihintulutan sa lungsod na ito, at sumpa man sa magulang at sa isinilang, talagang inilikha namin ang tao sa pasakit. Inaakala ba niya na hindi siya makakayanan ng sino man? Sinabi niya, inulustay ko ang napakaraming kayamanan. Inaakala ba niya na walang sino man ang nakamatsyag sa kanya? Hindi baga namin ginawa para sa kanya ang 2 mata at dila at 2 labi, at ginabayan namin siya sa 2 landas. Datapwat, hindi niya tinahak ng marahas ang matarik na daan, at nagpahiwatig na iba sa iyo kung ano ang matarik na daan, pagpapalaya ng alipin, kaya pagpapakain sa panahon ng taggutom, sa ulilang kamag-anak o sa dukhang nagdurusa, pagkatapos siya ay naging kabilang sa mga yaong naniwala at nagtagubilin sa isa't isa ng pagtitiis at nagtagubilin ng pagkahabag. Sa makatwid, sila ang mga makakasama sa kanan, at mga yaong tumakwil sa amin, mga palatandaan sila ang mga makakasama sa kaliwa, sa ibabaw nila ang apoy na nakasarado. Panunumpa ay isang paraan sa pagpapaabot ng mensahe na binanggit ng Allah sa banal na Quran, ang lungsod ng Makkah na sinabi ng Allah, La uqsimu bihadal balad, sumumpa ako sa lungsod na ito, ang Makkah. Lungsod sa oras ng pananakop ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah, wa anta hillum bihadal balad, sinabi ng Allah, at ikaw ay pinahintulutan sa lungsod na ito. Lungsod na pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagiging sagrado ng Makkah. Inulat ni Abu Suraya al-Adawi radiyallahu anhu na sinabi kay Amr bin Sa'id radiyallahu anhu, habang nagpapadala siya ng mga hukbo tungo sa Makkah, payagan mo sana sa umaga o pinuno, dahil magkukwento ako sa iyo hinggil sa ginawa ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, umaga ng araw ng pagbukas ng Makkah, na ako mismo ang nakarinig sa kanya nang siya'y nagsalita na nagpasalamat at pinuri ang Allah, at pagkatapos kanyang sinabi katotohanan ang Makkah ay ginawang sagrado ng Allah at hindi lang mga tao. Kaya hindi ito pinapahintulot para sa tao na ginawang sagrado ng Allah at hindi ng mga tao. Kaya hindi ito pinapahintulot para sa tao na naniniwala. Kaya kung meron man na nagpahintulot dahil sa pakikidigma ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay inyong sabihin sa kanya, katotohanan si Allah ay pumayag para sa mensahero niya habang hindi kayo pinapayagan. At tanging pinayagan sa akin ay 1 oras sa umaga, at sadyang bumalik ang pagiging sagrado nito ngayon tulad sa pagiging sagrado kahapon. At ipapaabot ito na nakasaksi sa wala. Kaya merong nagsabi kay Abu Suraya, anong sinabi ni Amr sa iyo, o Abu Suraya? Katotohanan, ang haram ay hindi dapat taguan ng masama, at takasan na may atraso sa dugo at takasan na may kasalanan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, na pinapabatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang lugar na sagrado, ang lungsod na sagrado, ito ay ang Makkah, na kung saan dito ay kinakailangan puro kabutihan, puro pagsamba, lugar ng mga taong dalisay, lugar ng mga taong naniniwala sa Allah, lugar ng mga taong may pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala at merong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa panampalataya, ang unang magulang na si Adam at Hawa ay sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wawalidu wa ma walad." At sinabi, sumpa man sa magulang at sa isinilang. Kaya mga kapatid sa panampalataya, at pinabatid rin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga uri ng pagkalikha ng mga tao. Tulad ng kay Adam na nilikha siya walang tatay at nanay. At si Hawa may tatay at walang nanay. At ang sangkatauhan may tatay at may nanay. At si Isa na anak ni Maryam may nanay at walang tatay. Kaya dito mga kapatid sa panampalataya, uri ng pagkakalikha ng mga tao na pinabatid sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ating pagninilay-nilayan o ating pag-iisipan, na dito natin mababatid kung gaano kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating sambahin, na dapat nating katakutan, na dapat nating sundin, na siya lang ang pag-ukulan ng pagsamba at huwag tayong susuway sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila. At dito binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung saan pinabatid sa atin ng Allah kung ano ang diwa ng buhay. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Talagang inilikha namin ang tao sa pasakit. Pasakit na nararamdaman ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumbay, lungkot at pighati at pagdurusa, na yan ay pinagtitiisan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binanggit ng Allah sa banal na Quran ang unang pagdurusa ng mga ina, na sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa pisaluhu 30 syahran." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at aming ipinayo sa tao na maging mabuti sa kanyang magulang, maging mabuti sa kanyang mga magulang, nagdalang tao ang kanyang ina para sa kanya na may pagkasuklam. At ipinanganak na may pagkasuklam, at ang pagbubuntis at pag-awat sa pagsuso sa kanya ay meron pong 30 buwan. Kaya dito mga kapatid sa panampalataya, pagdurusa ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdurusa ng mga ina, pasakit at pagtitiis, na kung saan ang isang bata na dito na pinapayo ang kahalagahan ng magulang, na dapat natin sundin ang ating mga magulang, alagaan at mahalin natin sila, na pinabatid ng Allah kung gaano nagtiis ang pasakit, naghirap ang ating mga ina. Kaya ang tunay na buhay sa mundo ay hindi lang kasiyahan, bagkus may halo ring kalungkutan. May halong kalungkutan at pighati at merong pagtitiis. Katulad ng paghahanap ng biyaya ng isang tao ay kailangan niyang magsikap, kailangan niyang maghirap, kailangan niyang magtiis. Kaya ang pagkalikha ng tao na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkalikha ng tao na dahilan kung bakit siya napalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, bakit siya nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang tao ay may tinatamasang kaligayahan o kaginhawahan, na minsan ito'y sanhi kung bakit siya napapalayo, nakakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, kanyang sinabi, "Ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqa fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Sinabi ng Allah, "O sangkatauhan, ano ang nakalinlang sa iyo? Hingil sa iyong Panginoon na mapagbigay ang yaong lumikha sa iyo at saka humubog at saka nag-ayos sa anumang anyo na kanyang ninanais na inilagay sa iyo." Kaya mga kapatid sa pananampalataya, dapat asahan ang pagdurusa sa mundong ito at sa kabilang buhay.
pagdurusa ng mga taong sumuway, mga taong nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang magiging resulta ng tao sa kanyang ginawa pagdating sa kabilang buhay kung siya ay nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya ay lumayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya ay nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit makita natin na isang patunay na pinabatid sa atin ng Allah ang mga sitwasyon o kalagayan ng tao. Kung ang tao ay nababago kung nakalampas siya sa hirap ng buhay. Kung siya ay nakaranas ng kaginhawahan, nakaranas ng kasiyahan, nakaranas ng kaligayahan o biyaya na hindi niya inaamasahan, na nagkamal siya ng mga bagay na ipinagkaloob ng Allah, na mayroong mga tao na makita natin na binanggit ng Allah na dahilan na itong mga biyaya na ito ay nagpalayo sa Allah, at ang mga biyaya na ito dahilan kung bakit sila nakalimot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan kung bakit sila nagmalaki sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan kung bakit sila sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sila ay nakalampas sa problema, na sila na ay nakalimot, nagmalaki, sumuway na sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng Allah sa banal na Quran, ayahsabu an la yaqdira alayhi ahad. Inaakala ba niya na hindi siya makakayanan ng sino man? Sino man, kaya mga kapatid, ang tao hanggang umabot na siya na wala na siyang takot sa Diyos. Ang tao na kung siya ay nakalimot dahil sa kanyang pagmamalaki, dahil sa kanyang pagmamataas, dahil sa kanyang pagyayabang, ay isa sa pagyayabang ng tao kung siya ay meron ng nakamit na biyaya. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, yaqulu ahlaqtu malan lubada. Sinabi ng Allah, sinabi niya, inulustay ko ang napakaraming kayamanan. Dito, uusbong ang ugali ng tao na mababago, napapabatid niya, ginasto ang pera sa hindi kinilulugdan ng Allah, na dahilan na nagmalaki, dahilan na siya ay nakalimot, dahilan na kung bakit siya sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit merong Allah na nakamatsyag sa kanya. Na ito ay wala sa isipan ng tao na siya ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, na lahat ay kanyang pananagutan dahil sa kanyang pagkalimot, nakalimutan niya ang dakilang tagapaglikha na merong nagmamatsyag, merong nagmamasid sa kanya, na sinabi ng Allah, ayahsabu an lam yarahu ahad. Inaakala ba niya na walang sino man ang nakamatsyag sa kanya? Hindi kagaya ni Propeta Yusuf alayhi salam, na kahit sa pag-isa ay nasa kalakasan ng kanyang edad ay hindi gumawa ng kalaswaan. Takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, pundasyon kung bakit hindi gagawa ng pagsuway ang isang alipin. Pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang dahilan kung bakit natin susundin ang kautusan ng Allah at iiwasan ang mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinapaalala sa tao ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah sa banal na Quran, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatain. Hindi baga namin ginawa para sa kanya ang dalawang mata at dila at dalawang labi, na makita natin na ang dakilang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mainam na pagkakalikha ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin, ang mata at dalawang labi at dila ay ginamit dapat sa pagmuni-muni tungo sa Allah at sa kanyang ikalulugod, pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga gawaing ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahilan, ngunit ang tao ay sadyang mahina at daling makalimot. Biyaya ng Allah, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin na pumili ng 200 na kabutihan at masama. Landas ng kabutihan at landas ng kasamaan. Sinabi ng Allah, wahadaynahun najdain, at ginabayan namin siya sa 2 landas. Kaya dito binagyan ng Allah
ang alipin ng laya na pumili kung ano ang kanyang nanaisin at alam ng tao kung ano ang resulta ng kanyang pinili o kanyang kahinatnan. Dalawang landas ang itinuro ng Allah. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyahin nabtalihi paja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kapura. Katotohanan, nilikha namin ang tao mula sa pinaghalong likido para susubukan namin siya at saka ginawa namin siya na nakakarinig, na nakakakita. Sa katunayan siya ay aming ginabayan ng landas kung naging mapagpasalamat man at kung maging mapagtakwil. Kaya mga kapatid sa panampalataya, hindi mo rin kaya ang paghihiganti sa Allah, kaya't huwag mo siyang galitin. Kaya ang isang alipin ay sumuway siya, ang kanyang magiging resulta ay kaparusahan. Kaya ang tao na nagrebelde, sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahihinatnan ay kaparusahan. Kaya ganun mga kapatid, kailangan lampasan ang balakid. Sinabi ng Allah sa Quran, pala aktahamal akabah. Sinabi ng Allah, datapwat hindi niya tinahak ng marahas ang matarik na daan. Daan na matarik tulad daan tungo sa bundok ay tulad sa paraiso, ay merong kaligtasan at kabutihan, ngunit mahirap tahakin. Dito pinabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano makakamtan ng isang alipin ang taludtod ng tagumpay na kinakailangan niya itong pagsikapan na hinilimbawa ng Allah sa bundok. Bundok na maraming dapat lampasan, mga bato, mga tinik, at kung siya ay makarating sa pinakaituktok nito ay kaginhawahan na yan ang pagsisikapan ng tao, ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap ang pagpasok sa paraiso. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, huppatil jannatu bil makarihi wa huppatin nar bisyahawat. At sinabi ng propeta, pinapaikutan ng paraiso ng mga hindi kanais-nais at pinapaikutan ang impyerno ng mga pagnanasa, isinalaysay ni Muslim. Kaya ang tao, siya mismo ang mananagot sa kanyang sarili kung ano ang kanyang pinili. Sa ibang tafsir, ang pangungusap ay patanong, apala aktahamal akabah. Bakit hindi siya gagawa ng mga kabutihan para makalampas sa mabundukin na lugar ng impyerno, tulad ng pagpapalaya ng alipin? Bundok sa impyerno dahil ayon sa ibang mufassir, ang akaba ay bundok sa impyerno na dapat lampasan gamit ng mabubuting gawa. Sinabi ni Kaab, ito ay 70 na baitang pababa sa impyerno. Sinabi ng iba, ito ay bago ng sirat, at sinabi ng iba, mismo ang sirat. Kaya mga kapatid, tahakin dahil may kaligtasan doon. Wama adraka mal akabah. Sinabi ng Allah at nagpahiwatig na ba sa iyo kung ano ang matarik na daan. Ang matarik na daan ay paggawa ng kabutihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakkurakabah, pagpapalaya ng alipin. Isang mabuting gawain na malaki ang resultang gantimpala, kahalagahan ng pagpapalaya ng aliping Muslim. Inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqaba muslimatan a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar hatta parjahu bi parjihi. Sinabi ng propeta, ang sino mang nagpalaya ng Muslim na alipin, papalayain rin ng Allah ang bawat bahagi na mula sa kanya bilang bahagi sa apoy, kahit ang kanyang ari, dahil sa ari niya, isinalaysay ni Bukhari. Resulta ng mabuting gawa ng isang alipin. Kaya mga kapatid sa panampalataya, kung titingnan natin, inilabas ni Abraham Lincoln ang Emancipation Proclamation noong Setyembre 22, 1862 para palayain ang mga alipin. Palayain ang mga alipin, makita natin umalis na dahil malaya ka na para sa mukha ng Allah.
Sinabi ng Muslim pa noon, sinabi niya, idhab pa anta hurri liwajhillah. Kaya sinabi, umalis ka na dahil malaya ka na para sa mukha ng Allah. Sinabi ng mga Muslim noon paman, mga kapatid sa pananampalataya, pagpalaya ng alipin na inulat ni Amr bin As radiyallahu anhu na sinabi ng mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino man, sabi niya, man banya lillahi masjidan liyudkarallahu azza wa jal fihi banallahu lahu baitan fil jannah wa man a'taka nafsan muslimatan kanat fidyatahu min jahannam wa man syaba saibatan fi sabilillah azza wa jal kanat lahu nuran yaumul qiyamah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagpatayo para sa Allah ng masjid upang mabanggit madakila ang Allah roon, ay patatayuan rin siya ng Allah ng bahay sa paraiso. At ang sino mang nagpalaya ng isang Muslim na alipin, ito ay naging pangtubos mula sa impyerno para sa kanya. At ang sino mang nagkauban sa landas ng Allah, ito ay maging liwanag para sa kanya sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ni Ahmad. Mga kapatid sa pananampalataya, pagpakain sa oras ng pangangailangan, pagtugon sa pangangailangan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah sa Quran, aw it'amun fi yawmiddin masghaba, o kaya pagpapakain sa panahon ng taggutom. Pagpakain sa panahon ng taggutom, natutugunan ang pangangailangan ng alipin, pagparamdam ng pakikiramay sa kapwa kahit kalam ng sikmura ng iba. Mga kapatid sa pananampalataya, ulila at dukha ay nangangailangan ng sandalan, yatiman da makraba o miskinan da matraba. Sinabi ng Allah sa ulilang kamag-anak o sa sukdulang nagdurusa. Huwag apihin ang ulila. Sinabi ng Allah, innal ladina ya'kuluna amwalay yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sinabi ng Allah, katotohanan, mga yaong kumakain ng mga yaman ng mga ulila bilang pang-aapi ay tanging kumakain ng apoy sa loob ng kanilang mga tiyan at susunugin pa sila sa lumiliyab na apoy. Tinuran ng Allah subhanahu wa ta'ala kahihinatnan ng mga tao na ng api na kinuha ang karapatan ng mga ulila. Nilinaw ng Allah ang kahinihinatnan ng dalawang landas. Dalawang landas na sinabi ng Allah sa banal na Quran, landas ng kabutihan at landas ng kasamaan. Kaya siya ay naging mananampalataya. Naging nanampalataya, thumma kana minal ladina wa tawassawna bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Sinabi ng Allah, pagkatapos siya ay naging kabilang sa mga yaong naniwala at nagtagubilin sa isa't isa ng pagtitiis at nagtagubilin ng pagkahabag. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsusumikap ng isang Muslim sa kabilang buhay, gantimpala, paraiso ang hinahangad at kaluguran ng Allah. Wa man arada al-akhirat wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min paulaika kana sa'yuhum maskura. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at ang sino mang nagnais ng kabilang buhay at nagsumikap para rito habang siya'y mananampalataya, kung gayon sa makatwid, sila ay pasasalamatan sa dati nilang pagsusumikap. Gantimpala, pasasalamat, pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakasama siya sa papunta sa paraiso. Ulaika ashabul maymana. Sinabi ng Allah sa makatwid, sila ang mga makakasama ng matutwid o makakanan, makakasama sa kanan. Kaya bumukod na sa mga taong makasalanan bago pa dumating ang araw ng paghuhukom, mga kapatid sa pananampalataya. Huwag tingnan ang karamihan kung walang katibayan. Sinabi ng Allah, walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'ama, at mga yaong tumakwil sa aming mga palatandaan, sila ay mga makakasama sa kaliwa. Kaya yun, mga kapatid sa pananampalataya,
para walang makatakas sa impyerno. Alayhim narum mu'sada, sinabi ng Allah, sa ibabaw nila ang apoy na nakasarado. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, nakakatakot, kahilahilakbot na kaparusahan. Kaya tayo ay magbalik loob, magpakatwid, humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala at gumawa ng kabutihan at mag-ibada at huwag magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.